In the name of Jesus, your Son, your only Son, Panginoon. Thank you for your goodness, Ama, at kindness, Father God, and especially your mercy na laging bago sa bawat araw. Salamat po sa mga tao, Panginoon, na nagbigay ng pasasalamat sa iyo. Patuloy niyo po silang pagpalain, Ama. Patuloy mo silang pagkalooban ng grasya, O God, in the mighty name of Jesus. Kagalingan, Panginoon, sa lahat ng may sakit. Proteksyon, Panginoon, maging normal, Panginoon, ng lahat ng kanilang mga nasa katawan, O God, inside and out, O God. Patuloy mong isustain ang mga templong ito in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God, that you remain faithful, Panginoon, in all your way, O God. Hallelujah. In the name of Jesus. Thank you for today, Father God, that we are recipient of your mercy. We are recipient of your love. We are recipient of your compassion, Panginoon. Hallelujah. Glorify yourself, O Lord, in the mighty name of Jesus. Even in this hour, Father God, sanctify us, purify us. Father, live us according to your word and your mercy, O God, in Jesus' name. Father, show us grace and mercy today. Speak to us, redirect us, Panginoon, rebuke us, correct us, so that we may have life, Panginoon, abundant life, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa oras na to. Patuloy kong hinihingi yung wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na nagmumula sa banal na spirito, Panginoon, na kasangkapanin mo lang ako, gawin mo lang akong vessel, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, not by my power, not by my might, but the power of the Holy Spirit, Panginoon, ang magmanifest sa oras na to, in the mighty name of Jesus. We adore you, Father. In the mighty name of Jesus, we thank. Amen and amen. Praise God. So tayo po ay dadako po sa ating pong spiritual understanding. Amen. So, dapat po nung pero eto nga po, na-late ako. Hallelujah. Masyado rin po kasing busy sa sa mga gawain. Pero salamat po sa Panginoon at patuloy na nagbibigyan tayo ng pagkakataon. Amen. So purihin po ang Diyos, ang wisdom, ang natapos po natin yung Spirit of God. Amen. Spirit of wisdom. And now is Spirit of understanding. Basahin ko po yung ating verse, Isaiah. Hallelujah. Isaiah 11:2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom, number 2. The Spirit of understanding, number 3 po. The Spirit of counsel, number 4. And might, number 5. And the Spirit of knowledge, number 6. And the fear of the Lord. Amen? So, yun yung 7 expression po ng Holy Spirit. Like I said before, kung meron pong fruit of the Holy Spirit, ito po yung nature naman and expression ng Holy Spirit. Amen? So, makikita nyo rin po ito sa Revelation. Amen? Yung 7 horn na tinatawag, which is kumakatawan ng authority. And yun pong the eye. Amen. Authority, horn is authority, and yung eye po is the vision po na ng Panginoon, yung kanyang eye. Amen. Yung mata po ng Panginoon na sa bawat isa sa atin na yung lamb po. Hallelujah. Yung 7 eyes na kumakatawan sa spirit po na nisinent ng Panginoon dito sa lupa. Amen. And that is God itself. Na makikita natin sa Revelation 5:6. Ang sabi doon, basahin ko na po. Then I saw the lamb looking as if it is God, been slain, standing at the center of the throne. And circled by the 4 living creatures and the elders, the Lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 Spirits of God sent out into all the earth. Amen? So ito po yung spirit, na expression ng spirit, yung 7 spirit, which is yung nauna ko pong binasa sa Isaiah 11:2. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Nakaka-bless lang po kasi kung talagang mapag-uunawaan natin that the lamp na yon na nakaupo is ang ating Panginoon. Amen? At yung 7 horn niya and 7 eyes was describing the fullness of God, and the fullness of revelation was the Lord Jesus Christ. Amen? And so, nakikita po natin na
na sa ating pinag-aaralan, napakahalaga po na magkaroon tayo ng spirit of understanding. After nating receive yung Spirit of God, amen, tayo po ay makakatanggap din ng spirit of wisdom. Amen, kung ating hinihingi. Sabi nga, kung kulang ka, hingin mo. Amen? Kaya hinihingi po yon na magmanifest sa atin yung spirit of wisdom. Because without wisdom, para ding yung walang God. Kasi ang wisdom is divine. Pinag-aralan po natin, divine po ang wisdom. Hindi mo to makukuha sa mundo, kundi Diyos lang po ang nagkakaloob nito. Ito yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. Then, the understanding po, amen, napakahalaga nito. For example po, dito sa mundo na to, nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, we have two sides of the story. Amen? Bilang mga mananampalataya ngayon, hindi na po two-side story ang ating meron tayo. We have three sides of the story. 'Di ba? My version, your version, at ang pangatlo po is God's version. So, ang God's version po, ito yung nagbibigay ng katotohanan. Sometimes, for example, may issue kami ni Ate Marife, di ba? Pwedeng naririnig ni Ate Annalisa yung version ko, pwedeng marinig niya din yung version ni Ate Marife, pero ano ba ang katotohanan? Amen? Paano tayo nagdidesisyon? So, we need the truth. Amen? So, minsan, isang wisdom din po ito na pwedeng magbigay sa atin ng sitwasyon na dumarating tayo sa ganitong pagkakataon at makakapag-desisyon na tayo because there is version po ng Diyos na nagbibigay sa atin ng understanding. So, ito yung perfect scenario ng all version na magbibigay sa atin ng God's vision, di ba po, ng understanding sa mga sitwasyon na ating kinakaharap. But wisdom teaching us, tinuturuan tayo ng wisdom para hindi tayo malin na po sa ating own understanding. Kaya napakahalaga po na bukod sa ating own understanding, meron po tayo talagang spirit of understanding. Amen? Dahil ang sabi ng Panginoon, ang paalala sa atin, do not lean on your own understanding. So, mahalaga po ang understanding ng Diyos na binibigay sa atin. So, understanding is ability to walk in partnership with God. Amen? Ito yung bagay na ipinapaunawa sa atin about understanding. Hindi ka pwedeng lumalakad ng may sarili mo lang pangunawa, Ate Jenna. Amen? Kasi pwedeng magkamali tayo kung tayo ay nakalin lang sa ating own understanding. Because understanding is mystery. Napaka-mystery po nito. And understanding is term din kung saan ang Spirit of the Lord ay nagmamanifest sa iyo at sa akin. Amen? Gusto ng Lord na i-take over tayo. I-take over niya tayo. Kaya po, yung seven Spirit of the Lord na expression is kailangan ma-develop po sa atin. Kailangan mag-activate yon sa bawat mananampalataya. Amen? Ito yung kaya ang gusto ng Panginoon, ma-filled niya tayo. Kaya kung tayo ay naaangkin ng Holy Spirit, itong spirit na to pwede pong mag-manifest sa atin. Amen? Lalo na, the more na kinikilala natin si Lord, the more na lumalapit tayo sa liwanag ng Panginoon, the more nating nakikita na yung own understanding natin napakapangit kumpara sa understanding ng Diyos. Kasi sabi ni Lord, my thought is not your thought, my way is not your way. Amen? Kaya, dito, pinapaunawa sa atin, how do we understand? 'Di ba? Kung merong mas higher na thought sa atin. How can you understand? Katulad ng sinasabi ng Panginoon, kung merong Panginoon na mas higher sa way mo, 'di ba? Di doon na tayo magtiwala. Amen? Na doon sa Panginoon na mas mataas, mas intelligent sa'yo at intelligent sa akin. Mas matalino kaysa sa'yo at kaysa sa akin. At mas mataas din, iba yung kaparaanan niya sa'yo at kaysa sa akin. Amen? Kasi kung hindi, how we understand yung isang Diyos na above sa iyo at sa akin. Amen? Kung hindi magmanifest sa atin yung spiritual understanding na to, at hindi magmanifest ang yung wisdom sa atin, paano nating maiintindihan po? Kasi without the wisdom, dun pa lang po susunod ang understanding. Produkto po siya, nagiging produkto siya ng wisdom. Kasi without the mind of God, hindi mo rin mauunawaan to. Kaya,
magkakaroon tayo ng intelligence na katulad ng intelligence ng Panginoon kung tayo po ay magkakaroon ng pangunawa. Kasi sometimes yung nakikita ng mata natin, hindi po yun yung gusto ng Panginoon. Kasi, kaya nga tayo, meron tayong mga tinatawag na spiritual eyes na makita natin kung ano yung nakikita ng Diyos na hindi sa mga nakikita ng mata natin. Kasi sometimes, ang pangit na nakikita mo sa buhay mo, pero 'di ba, there is answer, there is always solution na nagmumula sa Panginoon kung nauunawaan natin siya. Amen? So, in the midst ng lahat ng ito, yung Spirit ng Diyos Himself, 'di ba po, ginawa niya tong available para sa iyo at para sa akin. Amen? Na tayo ay tinuturuan niya magkaroon ng mind na katulad ni Christ. Pabasa nga po, 1 Corinthians po, chapter 2. Yes, pate. 1 Corinthians, Apo, chapter. chapter 2 po, 6 hanggang 15 po. Medyo mahaba lang po, pero purihin po ang Panginoon. Okay. 1 Corinthians, chapter 2, verse. 6 to 15 po. Okay, ayan. Hallelujah. Ang karunungan ng Diyos. Gayunpaman, sa mga taong matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit, ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahahayag noong una na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa likhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit, ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay ang katotohanan ng espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi niya mauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Salamat po. Purihin po ang pagkakabasa ng kanyang salita. Salamat po. Amen. So, nobody know the thought of man except the Spirit that is in the man. Ano po? Walang nakakaunawa. So, the Spirit of God help us to understand. So, sa ayaw at sa gusto mo, kapatid, you have to believe that we are walking by the Spirit. Amen? At yun ang kailangan natin. Mag-walk tayo by the Spirit kasi ito yung magbibigay ng buhay sa atin. Sa Roman po, sinabi din that we have the same Spirit na nag-raise kay Jesus Christ from dead, na nagdudwell ito sa bawat isa sa atin. Amen? Ito rin yung nagpapaquicken ng mortal bodies natin. So meaning, He will transform
Amen? Yung ating mortal bodies become supernatural. Kasi yung the same spirit po na nagbuhay kay Jesus Christ, amen, is the same spirit na nasa iyo at nasa akin. So imagine kapatid, if that is the same spirit na nasa iyo at nasa akin, dapat there is encouragement para sa bawat isa sa atin. Na tayo po ay nagkakaroon ng desire into the deeper things of God. Amen? So, dito sa desire na to, ito yung nag-uncover po sa mga mystery ng Panginoon na tayo lang ang makakaunawa sa pamamagitan ng spirit of understanding sa mga bagay na espiritual. At itong mga bagay na to ay nire-reveal sa atin ng Panginoon because we are belong to Him. At tayo po ay children niya. Amen? Tayo ay mga anak ng Panginoon. Amen? Kaya itong lahat ng bagay na ginagawa natin, walang masasayang. Walang masasayang. Yung mga fruit, 'di ba? Yung mga fruitless na iniisip natin na tayo ay fruitless, dahil sa Holy Spirit nagiging fruitful tayo. Yung oras na pinagkakaloob natin sa gawain ng Panginoon Diyos, wala pong nawe-waste. Kasi napakahalaga ng pakikinig natin. Dito nare-realize natin, 'di ba po, na nagkakaroon tayo ng guidance, ng guide. Hindi sa ibang tao po Jesus Christ itself. Yung Holy Spirit itself ang nagga-guide sa'yo at sa akin kapatid at nagpapaunawa sa atin. So because it is the same Spirit, so we're not our own orchestrator na sa mga path na pinagdadaanan natin, kundi we have the same Spirit po, amen, na nag-lead kay Jesus Christ nung siya ay nabubuhay sa mundong ito. Same Spirit na magga-guide sa'yo at sa akin. Same Spirit na magbibigay sa'yo ng wisdom para makapag-decision ka ng knowledge at understanding. Para makapag-decision ka ng tama. So when we are talking about having the spirit of understanding, ito yung magbibigay sa atin ng pang-unawa. 'Di ba? Sa mga bagay na after kay God. Amen? So bakit ito pinapaunawa sa atin? So ang point 1 ko po, amen? Dapat, bakit tayo kailangan may spirit of understanding? Kasi gusto tayong iposisyon ng Panginoon. First, God wants you to posture ourselves. Amen? Pag sinabing posture, ito yung ipoposition ka ng Panginoon for victory. We have to learn to position ourselves sa perfect will ng God, Kuya James. Amen? Kung meron kang will dati, ngayon, iisipin mo na kapag nasa mindset ka ng wisdom ng God at understanding ng Panginoon at ang Spirit of the Lord ay nasa iyo, ililid ka niya sa perfect will ng Panginoon. Even we are imperfect. But because the same Spirit na nagbuhay kay Jesus, amen, is the same Spirit na nasa iyo kapatid, so you have ability na, you have the power po na matanggap yung perfect will na to. Yung understanding na to para mag-manifest sa buhay mo at sa buhay ko. And maposisyon natin yung sarili natin for the greater, 'di ba? Greater plan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Para makita natin yung plan ng Panginoon, 'di ba? At makagawa tayo sa kingdom of God. Para ikaw yung kingdom asset niya na pinadala dito sa mundong ito. Para makagawa tayo sa kingdom of God. Pinosisyon tayo ng Panginoon para yung greater manifestation ng will niya at desire ng Panginoon sa buhay natin ay maganap. Pero kung hindi mo kilala yung sarili mo bilang anak, di ba, ang tingin mo pa rin sa sarili mo is makasalanan ka, ganito ako, yung mga nagsiself-pity dyan na ganito ako, Lord, kulang ako, ganito, ganyan. Hindi po. Amen? Repent. I-change mo yung mind mo. I-change natin yung mind natin na tayo ay lumalakad na sa spirito. Same spirit. Dapat maging encouragement sa'yo yon. If that is the same spirit, dapat magbigay sa'yo ng pag-asa yon. At lalo mong i-desire na makilala yung Diyos na yon. Amen? So, we need to understand na gusto tayong i-shift ng Panginoon. Yung mind natin, i-shift niya sa gusto niya para i-bring sa mga buhay natin. So, if we don't understand the pattern of God, yung pattern ng Panginoon, paano tayo magre-respond ng tama? Kapag di natin naintindihan. So, mawawala tayo sa gusto ng Panginoon. Kung hindi natin ipiposisyon yung sarili natin sa gusto ng Panginoon na tayo ay maging anak niya, di ba? Mag-serve sa Kanya, hindi natin maiintindihan itong mga bagay na to.
So we cannot walk with God. Pag hindi natin naintindihan yung pattern ng Panginoon na gusto niya sa pamamagitan ng spirit of understanding, hindi tayo makaka-walk with God katulad ni Enoch. 'Di ba? Katulad ni Tatay Moises na nadadanasan niya yung presensya ng Panginoon. Kasi bakit? Saliwat ka sa pattern ng Diyos. So to have the correct respond, para magkaroon tayo ng tamang respond at pagbabalik sa Panginoon, we have to see in the eye of God. We have to walk in Him. We have to shape our mind po of understanding. Isipin mo na lang kung ikaw ay isang partner o karelasyon, asawa, 'di ba? Asawa ka. Amen? And you don't understand each other, paano kayo mag-work? How we walk? Kung yung isa pumunta sa kaliwa, yung isa naman gusto sa kanan. Amen? Kung kayo, magkarelasyon nga kayo, mag-asawa kayo, pero you don't have understanding. Wala kayong understanding sa isa't isa. So, paano kayo magkakaroon ng intimacy? Amen? Paano kayo magkakaroon ng deeper communication kung wala kayong intimacy? Umuwi ka lang, lumalabas ka, nagtatrabaho ka lang, wala kayong communication ng asawa mo. Ano mangyayari sa inyong relasyon? It will be broken. So, you cannot understand each other. Even sa business mo, kumuha ka nga ng partner mo sa business, magkaiba naman kayo ng goal, magkaiba naman kayo ng vision, paano kayong lalago bilang isang kumpanya? Sa business, kung meron kang kinuhang partnership, 'di ba? Tapos magkaiba kayo ng goal na dalawa. So, anong mangyayari? Wala kang kapayapaan, magkakaroon ka ng frustration, hindi ka makakalakad sa gusto mong actual na lakad kasi nga magkaiba kayo ng understanding. Amen? So, ganin din po sa Panginoon. Kung hindi mo maiintindihan yung pattern ng Diyos na anak, kailangan mong pumosisyon dito kung saan kita dinala. Kung saan ako nakipag-isa sa'yo. Ikaw ang vessel ko, ikaw ang pakikilusin ko sa mundong ito. Kasi God need our vessel. Kaya nga itong mga evil spirit, tingnan nyo, vessel din ng tao ang ginagamit nila. Itong mga satanista, antichrist, di ba? Tao din ang ginagamit kasi hindi sila makakakilos sa mundong ito kung wala silang vessel. Kaya nga yung pinalayas ni Lord doon sa tao, di ba? Na ilang libong masamang espiritu ang nasa kanya. Di ba? Kailangan nila kahit baboy na lang, kailangan nila. Gusto nilang isalin sa baboy kasi they are evil spirit na kailangan din ng katawan. So, the Holy Spirit manifesting to us, di ba? Tayo nung nakipag-isa tayo sa Panginoon. Kaya dapat po, tayo sa Panginoon. Makipag-unawaan tayo sa Kanya sa gusto niya, hindi sa gusto natin. Because we don't understand each other kung may gusto ka, tas iba yung gusto ng Panginoon. And that's where we found ourselves. Kaya, kung hindi natin maiintindihan yung gusto ng Panginoon, andun tayo sa wrongdoing, maling gawa, 'di ba? Kasi hindi tayo magkakaroon ng correct response sa Diyos, hindi natin makikita yung vision ng Panginoon, yung revelation ng Panginoon sa atin, kasi hindi natin na-shape yung mind natin. Kasi ayaw nating tanggapin yung posture o your position na gusto ng Panginoon, na bilang anak, kaya nga tayo children of God 'Diba? Dapat susunod tayo. Dapat obedient tayo. Hindi tayo tinawag na adult of God. Hindi. We are children of God. God's people. 'Diba? Dapat marunong sumunod. May naghahari sa atin. Amen? Hindi tayo ang naghahari sa sarili natin. May naghahari po sa atin. May mas mataas ang thought sa atin. May mas mataas ang way sa atin. May mas mataas na intelligence sa atin. So we had to trust Him. Na itong vessel na to magamit at pagharian ng Panginoon. Na parang si Tatay Moises, kung hindi ko mararanasan yung presensya mo, wag na lang. Dinadirect siya ng Diyos na pumunta doon. Pero anong sabi ni Tatay Moises? Kung hindi ko makakasama yung presensya mo, wag na lang, Lord. Dapat ganun din tayo. 'Di ba? Bilang mga anak, Lord, samahan mo din ako, Ama. Saan man ako magpunta. Amen? So, itong spirit of understanding, this is the promise po sa atin na binibigay ng Panginoon na magbibigay sa atin ng pag-asa. Kung ito yung uunawain natin, hindi tayo mawawala sa scheme ng Panginoon o sa pattern na gustong gawin sa atin ng Diyos. Pangalawa po, after mong matanggap, amen, yung iyong posture o position mo sa harap ng Panginoon, then you need to walk in partnership with Him. Partner dapat kayo.
Amen? Kasi ito yung actually want ng Panginoon, partner with Him, 'di ba? Hindi ka lang may relasyon sa Diyos, Ate Kat. Dapat partner din kayo. Kasi we design to be a partner with God. Tayo nga ang bride niya, 'di ba? Because God need us. Sa mundong ito, kailangan niya tayo. Kahit sabihin natin na, doon na kasi tayo nakadesenyo kahit sinasabi natin pag nagpipreach tayo, hindi naman tayo talaga kailangan ng Diyos Kailangan natin ng Panginoon. Tama po yun. Tama po yun. Totoo po yun. Pero sa isang banda, kahit hindi tayo kailangan ng Panginoon, dinisenyo tayo ng Diyos para maging kapartner niya sa mundong ito. Amen? Dinisenyo tayo ng Panginoon para ma-execute natin yung will niya sa mundong ito. Sa pamamagitan mo at pamamagitan ko. 'Di ba? He need us in earth to carry out His will. To walk with us effectively. Hindi ka naman din makakalakad kung wala ang Panginoon And without the Spirit of God, wala ka rin namang buhay. So wala naman tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon, kundi tayo po ay magkaroon ng understanding that we need to partner with God. Amen? So, the thing is, we cannot walk with Him effectively if we don't understand what we are doing. Hindi tayo makakalakad ng epektibo sa mundong ito kung hindi natin alam yung ating ginagawa. So, the spirit of understanding is necessary. Kailangan, mahalaga. Amen? Mahalaga siya kasi we don't want to just be used. Ikaw ba, Ate Jenna, gusto mo ginagamit ka lang tapos tinatapon ka? Sino po ang may gusto dito? Pagkatapos yung gamitin, itatapon lang kayo? 'Di ba? Walang ganon. Walang may gusto nun. Na pagkatapos mong gamitin, huwag kang papayag na gagamitin ka lang. 'Di ba? Kailangan po malagay sa puso at isip natin na ayoko lang basta gamitin ng Diyos. Gusto kong mag-walk with God. Dapat yun yung nasa puso natin na gusto nating mag-walk with the Lord. At gawin natin yung mga bagay na gusto niyang maganap sa buhay natin ng may kaunawaan. Ikaw ba gusto mong lumakad sa isang tao na hindi mo kalala? Hindi mo alam kung anong gagawin niyo? Bigla ka na lang sasama, hindi mo naman kaano-ano, hindi mo naman kakilala. Diba? Hindi ganon. So, nakikipag-partner ka sa isang Diyos na alam mo, kilala mo, diba? At malalim ang pagkakilala mo sa Kanya. Amen? Dahil kung ganun po ang mangyayari sa atin, magkakatulungan tayo. Hindi lang tayo magkarelasyon sa Panginoon. Huwag po tayong matapos sa, okay, may relasyon na ako sa Diyos, okay na ako. Hindi. Dapat may partnership din tayo. Amen? May pagkakaisa yung diwa, may pagkakaisa yung puso, may pagkakaisa yung even sa pananalita natin, sa gawa natin, sa paglakad natin, di ba? Sa pagkilos natin, amen? May partnership ang Holy Spirit at ikaw. Kung paanong naglakad, di ba? Kung paanong naglakad yung mga disciples, si Tatay Pablo, si Tatay Pedro, si Tatay John the Baptist, iba-iba man sila ng way ng pagpipreach, iba-iba man sila ng way ng paglalakad, iba-iba man sila ng way ng pananamit, di ba? They have one God. Ganon din tayo, mga kapatid. And we have to understand. Kasi hindi pwedeng si Pedro, si Paul. Si Paul, si Jesus. Hindi pwedeng ganon. Yes, tayo din dito ngayon. Magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo ng way ng pagtuturo. Magkakaiba tayo ng partnership sa Panginoon. Magkakaiba tayo ng intimacy sa Panginoon. Magkakaiba tayo ng way how to pray to God. Pero we are one. We are body and siya yung head. Amen? So, hindi tayo dito nagpapataasan o nagpapayabangan na mas close ako kay Lord na panaginipan ko siya kagabi. Di ba? Hindi ganon. We have partnership sa Panginoon, so normal po na magkaroon ng intimacy. Ang isang taong lumalakad sa Panginoon, talaga pong may intimacy at partnership sa Panginoon at sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya normal po yun, yung gumigising tayo ng madaling araw, ginigising tayo ng Diyos, gusto niya tayo makausap, that is intimacy. Yun yung tinatawag na intimacy. Kasi yung ganitong mga gawain po sa loob ng mga ministry na ganito, this is love gift lang. Love gift lang natin to sa Diyos. Ang intimacy po, yung mag-isa ka, na nagbabasa, nag-aaral ka, di ba? Nakikipag-usap ka sa Panginoon, that is intimacy.
Kaya dapat po matutunan natin yung magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon. Kung ang buhay mo ay lagi ka lang nasa ministry, sandali lang kapatid, tanungin mo yung sarili mo, do you really have the partnership of God? Do you really have intimacy? Amen? Kaya napakahalaga po ng partnership. Amen? Pag sinabing partnership, dalawa kayo. Dapat meron kayong pagkaunawan dalawa. Nagkakaunawaan kayong dalawa. Amen? Sa ginagawa mo, sa bawat decision mo. Amen? Sa gagawin mo in future. That is the intimacy. Pero kung lagi ka lang nasa ministry, nagdadasal ka lang pag nasa ministry, may mali doon. 'Di ba? Self-check, mga kapatid. Baka ikaw nagdadasal ka lang pag nandito ka sa ministry, pero pag nasa bahay mo na ikaw, wala kang ginagawa. Baka dito nagbabasa ka nga ng Bible, pero pag sa sarili mo ng bahay, di ka naman nagbubuklat. Amen? So we have to self-check ourselves. Kasi meron tong papel. May pattern to kung bakit tayo gusto ng Panginoon na magkaroon ng malalim na pangunawa sa Kanya. Okay, number 3 po. Kailangan natin ng posture, number 1, dahil pinuposisyon ng Panginoon ang ating sarili dahil gusto niya tayong maging what? Partner. Pagkatapos mong iposisyon, gagawin kang partner ni God. Amen? At pangatlo po, to prepare us. Kaya niya tayo gustong maging ka-partner. Kaya niya tayo gustong magkaroon ng intimacy sa Kanya, maging one mind tayo. And one understanding because what? God is preparing you, Ate. Diba, Ate Eve? God is preparing us. Kasi may battle dito sa mundong ito. Dahil nauunawaan mo na how to position ourselves, mare-recognize mo na rin ang partnership mo according to God's perfect will. At pag naintindihan mo yon now, it's God want to work with you. Diba? God want to work with us. So, from discomfort, kung dati hindi ka komportable, di ba, magiging komportable ka. Kasi nagkaroon ka na ng pagkakakilanlan sa sarili mo, sa harap ng Panginoon. Hindi ka na makasalanan ako, Lord, hindi ka na self-pity, di ba? Alam mo na anak ka, so alam mo kung ano yung position mo. Mahalaga yon, kapatid, kasi doon tayo tinitira ng kaaway pag di mo alam position mo. So, from discomfort, magiging komportable ka na. From sa hindi mo gustong ginagawa, di ba, magiging gusto mo na siya. Kasi naintindihan mo na, naunawaan mo na, tinulungan ka na ng spirit of understanding na maunawaan. Amen? From misunderstanding, sa mga hindi mo naintindihan, dadaling ka ng Diyos sa understanding because of the spirit of understanding. So, from buhay na karnal, di ba, dahil ipin-prepare ka na ng Panginoon from buhay na karnal, magiging buhay spiritual ka na. Amen? From mortal, di ba po, magiging supernatural ka na. Amen? Kaya, ito yung pagpe-prepare sa'yo ng Panginoon kasi God will start to shape our mind, focusing saan po? His understanding. Para madali siyang makipagtrabaho sa atin, makitrabaho sa atin. And the Spirit of the Lord. Amen? Dahil you walk and you work in one perspective. Dahil maglalakad na tayo at gagawa na tayo sa isang perspective ng Diyos, sa iisang gusto. Diba? Yung pananaw ng Panginoon. Yung way niya, hindi way na natin. Kasi magkasundo na tayo eh. Naintindihan na natin. Amen? So if we don't understand, we completely missing the signal, 'di ba? Mamimiss tayo ng paggawa, mamimiss din tayo ng transition, mamimiss tayo ng elevation, and mamimiss tayo ng transformation. So kaya mahalaga po ang spirit of understanding kasi sabi nga ni God, my people perish because of lack of understanding. Totoo po 'yon. Maraming mananampalataya, pero dahil hindi nila nauunawaan ng Panginoon. Amen? Hindi sila makasunod. Hirap na hirap silang sumunod sa Diyos. So by the time, God wants you to do the next thing. Diba? Pag naintindihan mo na to, dahil pinrepare ka na ng Panginoon, pupunta na kayo sa next thing. Diba? Na ito po yung magbibigay sa atin ng pangunawa at force na kompleto natin yung dati unprepared ka sa way ng gusto ng Panginoon, ngayon magiging preparado ka. Prepare ka. Bakit? Nagkaroon ka ng tamang posture at nagkaroon ka ng partnership sa Diyos, kaya maiintindihan mo na yung pattern.
You will understand the pattern na gusto ng Panginoon. So we need understanding. This is the promise of God sa bawat isa sa atin. Kaya itong seven Spirit of the Lord na to, ito po ay nagbibigay sa atin, 'di ba, ng lugar, ng pangunawa to place ourselves into maturity. At sa growth po natin, meaning, kapag tayo ay may understanding, we can walk more effectively with the Father. Amen? Para sa execution, amen, ng mga will niya, ng perfect will niya sa mundong ito. Gusto niyang ipatupad yun. Diba? Lahat ng mga perpektong kalooban ng Diyos sa mundong ito. Yung desire ng Panginoon na ma-accomplish niya through you and me sa mundong ito, sa pamamagitan ng buhay mo at buhay ko. Kaya itong panahon na to, itong oras na to, manonotice na natin yung pattern ng Panginoon dahil meron tayo ng understanding na nagmumula sa Diyos. So whatever ng sitwasyon mo, 'di ba? Dahil alam mo, 'di ba, ang kaunawaan, alam mo na yung pangunawa at alam mo na ang ginagawa ng Panginoon kung bakit ito nangyari sa buhay natin. 'Di ba, yung mga pagsubok natin, yung mga circumstances natin, nagiging hindi na to ordinary sa'yo. Nagiging divine circumstances na to. Kaya yung mga narinig kong patotoo kanina, 'di ba? Magaganap yan sa buhay nyo kasi bakit? Magiging divine situation nyo yan para ipakita ng Panginoon that He is powerful God. He's still the healer hanggang ngayon. Dahil kung di natin mararanasan lahat ng sitwasyon na to, hindi natin mapapatunayan na hindi na healer siya. Hindi natin mapapatunayan na siya ay Rapa. Hindi natin mapapatunayan na siya ay our Jireh. 'Di ba? Kung di tayo nagkukulang. So some people, makikita nila napaka-chaotic ng ating mga sitwasyon. But this is divine orchestration ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko para magkaroon siya ng room. 'Di ba po? For opportunity. For His glory. Amen? Because that way, He is able to reveal Himself sa buhay mo at sa buhay ko. So imagine, kung gaano na lang magiging iba yung iyong way ng panalangin. 'Di ba, kapag naiintindihan mo yung mga bagay na to, na dati kang umiiyak sa Diyos, pero ang iiyakan mo na, Lord, I want to know you more. Hindi na yung mga prayer request mo. Iiyakan mo na yung, Lord, I want to fulfill your perfect will sa akin. Kasi the more ka nagiging mas malalim sa Panginoon, alam niyo po, sasabihin niyo, one day, you know when you know, kapag naging mas malalim ka ng pangunawa sa Panginoon, maiiba ang iyong pagpapanalangin. Hindi ka nandun sa grade 1 na panalangin, puro prayer request, puro pang sarili. Kapag lumalim ka at naunawaan mo ang posture mo, ang partnership mo sa Diyos, makikita mo yung preparation ng Panginoon sa'yo. Even sa prayer mo, iiba, magsiship yung mind mo. Mananalangin ka puro sa ibang tao, puro sa ibang bansa, puro sa mga, alam niyo yon, yung hindi mo na maalala yung sarili mo. Magiging intercessor ka ng mga tao na kasi naiintindihan mo na yung puso ng Diyos. Magkakaroon ka ng mas malalim na gusto mong mauhaw sa gospel kasi maraming kaluluwa na nakikita mo na patay sa harapan mo. Because that is the eye of God. Makikita mo yung revelation ng mga nakikita ng mata ng Panginoon. Kaya umiiyak ang Diyos. Ikaw na rin, iiyak ka na rin sa mga kaluluwa na to. Kasi gusto niyang mailigtas tong mga to dahil partner kayo. Iiyak ka na rin dahil gusto mo nang mailigtas tong mga to. Kaya magsisumikap ka, magsisigasig ka na mag-evangelist, magsisigasig ka na i-share ang good news na to. Kasi it's good thing from good God. Amen? Yung kahit may sakit ka, you believe that God will heal you, itatouch ka niya. Kaya, imbis na mag-request ka ng prayer request mo, praises, di ba? Praises ang ibibigay mo sa Diyos. Praise report ang ibibigay mo sa Panginoon. Lord, I thank you because sa lahat ng mga latay mo, magaling na ako. Hindi ka iba, talagang iba po. You know when you know, sabi ko nga, maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya, purihin po ang Panginoon na dito pinaparealize sa atin ng Panginoon, we have to move, 'di ba? Sa way po na gusto ng Panginoon. Kasi gusto niyang bigyan tayo ng mga greater thing.
'Diba? At para maging greater tayo, kailangan natin ng mga greater circumstances sa buhay natin para makita ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya kapag naintindihan natin to, how much different would we interact in the Lord? 'Di ba? Because we have this understanding. Mas lalo nating maiintindihan to, kaya magkakaroon tayo ng mas malalim na intimacy at pakikipag-usap sa Panginoon na iba na ang pakikipag-usap mo sa Kanya. Kung paano naranasan nila Tatay Moises, pwede mo ring maranasan kasi it is given to us. Binibigay niya sa atin tong spirit of understanding na to. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. I believe ito po munang tatlo. Kung wala pong magme-mensahe bukas, ituloy po natin yung dalawang points. At purihin po ang Panginoon para magkaroon po ng insight din o take away ang bawat isa na mapalawak pa natin ang mensaheng ito. Amen? So tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father. Maraming salamat po, O God, sa mensaheng ito. Salamat, Panginoon, sa 3-point, Ama, na nagbibigay sa amin ng malalim, Panginoon, na pangunawa. Yung way on how you teach us, Father God. Let us know your heart. Na makita namin yung puso mo. Kung paano ka, Panginoon, naghahangad, Ama, na matupad ang lahat ng kalooban mo sa mundong ito. Lord, help us to understand na magkaroon ng desire na katulad ng desire na meron ka. Patuloy kang mag-dwell sa buhay namin. Na itong aming tahanan, itong aming katawan, Panginoon, ay maging house of the Lord all the day of our life, Panginoon, na makasunod kami sa iyo, ng obedient ang puso namin, na may humility at may teachable heart. Lord, let us see the beauty ng mga plano mo sa buhay namin. Kung paanong mas kilala mo kami, even sa bawat pangalan namin, Panginoon. Lord, pagkalooban mo kami ng mas malawak na pag-asa, Panginoon, dahil yun yung dinisenyo mo sa amin. Hindi para i-harm kami, kundi bigyan kami ng pag-asa at prosperity sa mundong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat na hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, at ikaw ang Diyos magpakailanman. Pagpalain niyo po ang lahat na aking mga kapatid sa gawaing ito, Panginoon, mula sa buhay ni Ate Jenna, ni Ate Annalisa, ni Kuya James, ni Ate Kat, ni Ate Eve, ni Ate Maripe, ni Mami, Panginoon, ni Ate Gerani, ni Ate Jane, ni Ate Fem, Panginoon, ni Ate Jolly, ni Ate Meds, ni Ate Mer, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Lord, na lagi naming makita yung dahilan mo, yung mga pangako mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung paano, Lord, pinapaunawa mo sa amin that the spirit of understanding is available para sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi ka naming kilalanin sa mataas, Panginoon, na respeto at pagsamba. Na lalo kaming maglonging at maghanap sa iyo. Yung mauhaw kami, Panginoon, na makita yung kagandahan, Panginoon, ng mukha mo. Yung isik ka namin, Panginoon. Yung lagi kaming tumatawag sa iyo, Ama. Na ang buhay namin, Panginoon, Lord, patuloy naming dinedeklara, Ama, na mabubuhay kami para sa iyo. Na lahat ng aming pamilya, Panginoon, ay makakasama namin sa paglilingkod, Panginoon. At dahil sa pangunawa na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Lord, gamitin mo rin kami, samahan mo kami, Panginoon, na ikaw ang maipakilala namin sa lahat ng tao, na makilala ka din nilang maging Lord and Savior, Father God. Patuloy mong i-redeem, Panginoon, ang lahat ng mga kaluluwa, for you are our Redeemer, Father. Patuloy mo kaming i-restore yung aming mga soul, Panginoon. I-restore mo kami na makita namin ang kapahingahan sa iyo, sa piling mo, Panginoon. Na katulad ng sinabi mo, kung kami napapagod, magpahinga kami. Lord, sa bawat araw namin, Panginoon, nasadyain namin yung intimacy na laging lumuluhod sa iyo sa umaga, na lalong humihingi ng wisdom sa iyo, na nagkakaroon ng intimacy sa malalim na pagkilala sa iyo, Panginoon, ng higit pa kaysa sa kahapon. Bawat araw, O Diyos, na kilalanin ka namin. Maging rooted kami sa salita mo, Panginoon. Maging grounded kami, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa presensya mo ngayong araw na to. Patuloy nawang maitanim sa matabang parte ng lupa o puso ng aking mga kapatid ang mensahe na to, na alalahanin nila ito.
Lagi nilang alalahanin, Panginoon, kung paano mo kaming tinawag na anak. Alalahanin kung paano kaming naging partner mo, naging bride mo, at alalahanin, Panginoon ko, na pinrepara mo kami para sa mundong ito, Panginoon, na sa bawat battle namin, yung success at victory, Panginoon, ang nakalaan para sa amin. Dahil sa'yo, dahil ikaw, Panginoon, dahil ikaw lang, ikaw lang, O Diyos. Dahil lang sa'yo lahat. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa righteousness mo. Salamat sa holiness mo. Salamat, Panginoon, sa pagiging ama mo sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa manifestation ng expression ng 7 espiritu na nagmamanifest at mag-e-express sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa prutas mo. Salamat sa lahat ng karakter mo na binibigay sa amin para magkaroon kami ng pagmamahal sa ibang tao, mabuting puso, Panginoon. Maraming salamat. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba, sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. God bless po. Amen. Salamat sa buhay mo, Sis Beb. Good morning po sa bawat isa. Salamat sa salita ng Diyos na nagre-remind sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa buhay mo, Sis Beb. Sige po, sino pong gusto mag-insight sa ating topic